Pineke at dinoktor umano ang police report para pagmukhaing may kaugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles sa California noong Marso. Iginiit yan ng Malacanang at sinabing gawa-gawa ito para siraan ang unang ginang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Wala pong ikinababahala ang unang ginang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ipinatawag ng NAPOLCOM ang 12 sa 18 pulis na inireklamo ni Dondon Patidongan dahil sangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero. Kabilang sa idinawit ang isang retiradong hepe ng NCR Police Office na itinanggi ang alegasyon. Nakatutok si June Veneracion. 18 pulis ang inireklamo sa NAPOLCOM ni Julie Dondon Patidongan, alias Totoy, dahil sa pagkakasangkot sa kaso ng mga bisig sabongero. Pero ayon sa NAPOLCOM, 6 dito ang na-dismiss na sa serbisyo. Puro grave misconduct, grave offenses. Meron pa isa, robbery and attempted extortion. Robbery and robbery extortion, may grave neglect of duty. Halo-halo. Sa madaling sabi, what they have in common is that they are dismissed from the police service. Dahil wala na sa serbisyo ang 6, 12 pulis na lang ang pinadalhan ng summons ng NAPOLCOM. Meron silang 5 araw para sagutin ang reklamo ni alias Totoy. Kailangan po sila mismo ang mag-file ng kanilang mga counter affidavits dito. Pag hindi po sila sumagot, deemed waive po ang kanilang pagsagot. Sa pagharap kahapon ni alias Totoy sa NAPOLCOM, idinawit din niya si retired NCR Police Chief Jonel Estomo. Ngayong araw, maring itinanggi ni Estomo ang paratang. Nakahanda raw siyang maglabas ng ebidensya para linisin ang kanyang pangalan. Dahil daw sa ginawang paninira sa kanyang pagkatao at reputasyon, inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kaukulang kaso laban kay Patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inireklamong pulis. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tumaas ang trust rating
ng matataas na opisyal ng gobyerno batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakatutok si Maki Pulido. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS na kinumisyon ng Strat-based group, 48% ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas mataas yan ng 10 percentage points kumpara sa 38% noong Mayo. 61% naman ang nakuhang trust rating ni Vice President Sara Duterte nitong Hunyo mula sa 60% noong Mayo. Si Senate President Cheese Escudero, 55% ang nakuhang trust rating mula sa dating 47%. At 34% naman ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez, tumaas din yan mula sa 26%. 1,200 Filipino adults ang sumagot sa survey na isinagawa noong June 25 hanggang June 29. Tinanong ang respondents kung gaano kalaki ang tiwala nila sa apat na pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 3%. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dream project kung ituring ni Barbie Fortesa ang beauty empire dahil sa tema nitong women empowerment kasama ang iba pang powerful women sa cast. Kabilang dyan ang isa sa pinaka-close niyang artista na si Kailin Alcantara na nag-share ng kanilang bonding off-cam. Makichika kay Nelson Canlas. So just saying is may plano ko na para sa kanila. Matinding tarayan as the plot thickens sa beauty empire. Hindi lang abilidad sa pag-arte ni na Barbie Fortesa. Wag mo kong sasaktan! Kailin Alcantara. You're a wolf in a sheep's clothing! Dagdagan pa ng strong female aura ni na Rufa Gutierrez. Wouldn't you be more comfortable at home kaysa makita mo yung kagandahan ko this morning? Gloria Diaz. I'll do what I want with my money. Isay Alvarez. At marami pang iba. This is truly a celebration of women power. A memorable project for me. Kasi also one of my dream projects is a woman-centric type of project. Whether it be in film or TV, ganyan. Something that would really encourage women empowerment. At napatunayan ko yung lahat at nakukuha ko yung lahat sa Beauty Empire. Grabe lang yung energy sa set. Ang dalawang magkalabang bida, best friends ngayon in real life. Hindi maitago ang mutual admiration ni na Barbie at Kailin sa isa't isa. Ngayon ko lang siya nakatrabaho sa isang teleserye. Nakakatrabaho ko na po siya dati sa All Out Sunday. So sumasayaw na kami together, nagsispills na kami together. Pero ngayon ko lang siya na-experience as an actress. At masasabi ko na she's very delightful and generous. And she's very genuine when it comes to giving emotions sa eksena. Marunong siyang magtimpla ng eksena. Yes, oo. At saka malalim. Malalim yung hugot niya bilang aktor. Matagal na rin kasi kami magkaibigan ni Barbie. Ever since I started in GMA. 2018? 2018 po. Sunday pinasaya pa lang. Tsaka si Barbie naman po, madali talaga siyang pakisamahan. Ever since po na nag-start ako sa GMA, I really want to work with her. And right now, I have the privilege of working with her. So, ang sarap po sa pakiramdam. As in, idol ko po. At lagi ko naman sinasabi yan kay Barbie kapag nagkakaisa na pa rin kami. Hanggang ngayon, may onting kaba pa rin at may nginig pa rin sa baba kapag ka-eksena ko si Barbie. Kasi napakagaling po ni Barbie. Pag titingnan ka pa lang niya, iba na. Kahit daw explosive ang mga eksena, they have a funny and happy set. Kailin shares their favorite bonding sesh ni Barbie sa likod ng camera. Lagi po siya nauuna at laging may kape agad ako. Kapag darating sa set, Mari, ayan na yung kape mo. Sabi ko, Mari, you're so sweet. Ganyan. Pero yun po talaga, yun po yung favorite namin na bonding moment. Kape-kape. Running na rin. Running. Kala mo talaga, magaling ako. Diba, magandang start yan. Magandang start. Pero na-enjoy mo? Of course. Pero syempre po nahihirapan ako ngayon. Pero, si Barbie din ang mentor mo. Malaking parte na talaga si Barbie ng buhay ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Nagmistulang away kalsada ang operasyon kontra droga sa South Cotabato matapos mauwi sa habulan ang pag-aresto sa target na sakay ng SUV.
Halos 300,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat sa suspect. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nabulabog ang bahaging ito ng Pulumulok South, Cotabato pasado alas 5 ng hapon kahapon. Nang biglang humarurot ang isang puting SUV na binato pa ng plastik na bangko. Hinabol ng ilang lalaki ang sasakyan na nakabangga pa ng isang tricycle. Sinubukan din itong umatras para makatakas pero bigo. Nang umalingaw-ngaw na ang mga putok ng baril na pinuntirya ang gulong nito. Viral na online ang naturang video na isa palang anti-illegal drugs buy-bust operation ng pulisya at PIDEA 12 laban sa 28 anyos na lalaki. Nung nalaman po niya na operatiba pala or isang pulis yung kanyang katransaksyon, isa po ay tumakbo, pinilit po niyang makasibat sa pagkakaaresto ng mga pulis. Nasa 38 na gramo sa hinihinalang shabu na nagkakalaga ng halos 300,000 pesos ang nasabat mula sa suspect. He was previously arrested po ng PIDEA and he is now on probation dahil nga po sa plea bargaining, kalalabas lamang po niya this February. Paglabas po niya ng February, na-monitor na po siya agad ng ating mga operatiba na ayun pong kanyang illegal transactions ay pinagpatuloy po niya. Tumangging magbigay ng komento ang suspect nang tanungin kaugnay sa mga aligasyon. Tinuod ba itong mga allegations nga involved ka sa drug kuno or dili? Kasi kamatuoran na to, sir. Wala. Mahaharap ang suspect sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at reckless imprudence resulting to damage to property dahil sa tricycle na nabangga nito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Aabot sa 6.793 trillion pesos ang halaga ng National Expenditure Program o planong gastusin ng gobyerno sa 2026 na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bahagya itong mas mataas sa 6.326 trillion pesos na national budget ngayong 2025. Ayon sa Department of Budget and Management, pinakamalaking bahagi ng pondong hinihingi ng ehekutibo sa Kongreso ay mapupunta sa mga programa at proyekto ng gobyerno na aabot ng 2.639 trillion pesos. Halos 2 trilyong piso naman ang ilalaan para sa sweldo at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno, kabilang ang paglikha at pagpuno sa mga bakanteng posisyon sa government service. 1.296 trillion pesos naman ang mapupunta sa capital outlay o pagpapatayo ng mga priority infrastructure project. Nakatakdang isumite ng Pangulo ang hinihingi nitong budget sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang pagbubukas ng regular session sa July 28. Pagdating ng taong 2030, maituturing ng aging ang population ng Pilipinas o 10% ay nakakatanda na. Handa na ba ang bansa sa pagtaas ng pangangailangan ng elderly care? Sa Japan, dinedevelop na ang paggamit ng AI and robotics. Tara, let's change the game! Binisita namin ang tanging elderly care facility sa Metro Manila na hawak ng DSWD. Ang Graces, dating Golden Acres sa Quezon City. Dito nakilala namin si Ate Merly na mahigit 1 dekada ng caregiver o house parent kung kanilang tawagin. Ano po kasi kami ngayon, understaffed kami. Yung overall namin 207. Pero dito lang po sa bedridden, 39 po sila. Tapos silang kayong caregiver? 2 lang every shift. Sa mga bedridden, as in fully assistive talaga kasi sa pagkain, i-spoon feed mo, tapos palit ng diaper, pagpapaligo po, tapos po yung mga perennial care po. Ang isang house parent, ideally, 1:10 yung kanilang inaalagaan. Pero dahil understaffed sila dito, nagiging 90 na bedridden, pati 25 na able yung inaasikaso nila. Pagdating ng taong 2030, maituturing ng aging population ang Pilipinas ayon sa mga pag-aaral. Ibig sabihin, more than 10% ng populasyon nasa 60 years old pataas ang edad. Sa panahon ng AI and robotics, posible bang ito na ang maging katuwang ng elderly care sector? Ine-explore na yan sa Japan.
bansang kabilang sa may pinakamataas na porsyento ng elderly citizens globally. Ngayong taon, 30% na ng mga naroon ay seniors. Kaya pinag-aaralan nila bilang solusyon sa shortage ng caregivers ang paggamit ng AI at robotics. Meet Eric. Isang AI-driven humanoid robot na dinevelop ng Waseda University sa Japan sa pangunguna ni Professor Shigeki Sugano. Ang proyekto pinondohan mismo ng kanilang gobyerno bilang tugon sa demand ng caregiving support. As we are entering a super-aging society and the birth rate is declining, we will need robots' support in providing medical and elderly care and in our daily lives. Dinisenyo si Eric para tumulong sa mga critical caregiving tasks para sa mga elderly tulad ng pagpapalit ng diapers o di kaya naman pag-assist ng mobility ng pasyente. Ang kilos ni Eric kayang mag-adjust depende sa galaw ng kanyang pasyente. Pero ayon sa grupo, kailangan pa ng mahabang research para maintindihan nito ng wasto ang pangangailangan ng tao. Target nilang masimulang magamit si Eric sa mga pasilidad ng 2040 at makita ito sa mga nursing care facility at makatulong sa medical operations kasama ng mga doktor ng 2050. There you have it mga kapuso, makabagong solusyon para sa hinaharap ng elderly care. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Mga kapuso, may bagong nabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng pag-asa sa layong 1,040 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. May tsansa itong maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Sakaling matuluyan, tatawagin itong bagyong Krising. Ayon sa pag-asa, maaaring lumapit sa kalupaan ng nasabing sama ng panahon. Sa ngayon, ramdam na ang direktang epekto niyan sa ilang rehiyon kasabay ng patuloy ring pag-iral ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng pag-ulan sa Palawan, ilang bahagi ng Visayas, pati sa western at northern portions ng Mindanao. Mas maulan na sa hapon at halos buong bansa na ang malawakang pag-ulan. Heavy to intense rains ang dapat paghandaan gaya ng posibleng maranasan sa northern at central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang lungsod bukas, babala ng pag-asa. Maging handa sa maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa LPA na posibleng maging bagyo at habagat. Estado sa umano'y pamemeke ng mga plaka ang 4 na individual sa Bulacan. Babala ng mga otoridad, hindi yan dapat tangkilikin, lalo tiniyak ng Land Transportation Office na wala ng backlog sa mga plaka. Nakatutok si Joseph Morong. Halos isang dekada nang hinihintay ni Mang Virgilio ang plaka nila. Takaw sita kasi Diba, ilang years na. Kaya na magkabisong may plaka na sila sa wakas nang i-check niya ito online, dumiretso siya sa main office ng LTO. Isa si Mang Virgilio sa lampas 5 milyong mga Pilipino na nag-aabang ng kanilang mga plaka simula pa noong 2014 na ayon sa Transportation Department ay natapos na nilang gawin. So kung titignan niyo po sa new plate number, ang nakalagay na po is yung official plate niyo. Pwede niyo na po siya ikabit. Sa mga nag-aabang ng plaka, maaaring malaman ang status sa website na ltotracker.com/delivery. Isusulat lamang ang plate number kung change plate ito o MV file para sa mga bagong sasakyan. Doon niya makikita kung nasa district office na ito ng LTO o hawak na ng inyong mga dealer. Nasa eGov.ph app din ito kung saan pwedeng magbayad. Pwedeng ipa-deliver sa inyong bahay o sadyain sa LTO office sa pamamagitan ng pagsiset ng appointment sa app. Available na. I-distribute na lang ngayon sa mga district offices. In the next few months, target ma-deliver lahat ng plaka sa mga LTO Regional Office sa Oktubre. Dito sa plate making plant ng LTO sa Quezon City sa main office, naka-empake na yung mga na-delay o nabalam na mga plaka ng mga sasakyan. Halimbawa, dito, Region 4A, 2015-2017, ibig sabihin, 10 years ago pa niya dapat natanggap yung kanyang plaka, pero sabi ng LTO wala ng backlog, i-deliver na lang ito sa Region 4A.
at pwede nyo nang hanapin sa LTO tracker yung status ng inyong mga plaka. Kaya sabi ng DOTR, lalong walang dahilan para magpapeke pa ng mga plaka tulad ng nahuling ginagawa ng 4 na tao sa Bulacan. Ang ginagawa nila mas makintab at hindi gumagana ang QR code kumpara sa matte na original na plaka. Yung size, medyo mas maliit ito, napansin nyo? Pinaka-importanting security feature na hindi nila magagaya at madadaya yung QR code. Nakumpiska sa kanila ang ilang mga makinang pampeke ng plaka, naharap sila sa reklamong syndicated illegal production of plates. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tumangging mag-ain ng plea si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves kaugnay ng isang kasong murder na isinampa noong taong 2019. Ayon sa kanyang abogado, kinu-question pa kasi ng dating kongresista ang paraan ng pagbabalik sa kanya sa bansa mula po sa Timor-Leste. Dahil sa pagtanggi, ang korte na nagpasok ng not guilty plea para kay Teves. Paglilinaw ng kampo ni Teves, wala itong kinalaman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Anila, ibinasura na ito ng Justice Department at muli lamang binuhay.